Broadcasting from a city gearing to become the next Singapore. An emerging ideal investment hub of the Philippines. A city that stands out. General Santos. This is Brigada News TV. Metro Jensen. Aniya ang mga nagunang tudling sa Ronda Brigada. Mga biyahero o motorista nga buot mosulod sa Jensen, gipapauli kay ang lakaw, dili esensyal. Samtang ang mga tricycle driver, apektado ang pagpamasada. Pipila ka mga non-essential worker, apektado tungod sa implementasyon sa General Community Quarantine sa Jensen. Magnitude 4.6 nga linog na sinatian sa Jensen. Presyo sa mga produktong petrolyo, may dagdag pawas. O Brigadahan Jensen, mga nabahaan sa Barangay Labangal, natagaan og food packs. Sergeant Maing Hapon, Adlang Martes, Mayo 25, tuig 2021. Karon ang unang adlaw sa pagpatuman sa Executive Order Number 25. Kundin, gipinalumang Jensen sa General Community Quarantine ko na GCQ. Buntag pa lang, gatusan na ka mga biyahero ga motorista ang wala gitugutang makasunod sa Jensen. Human wala kini may pakita nga pagpamatuod nga sila mga essential workers nga buot mo sulod. Ibrigada mo Kent. Kent Abrigada. Alas 6:30 pa lang sa buntag pero taas na ang pila sa mga motorista sa may Pulamulok Jensen border nga buot mosulod sa Jensen. Subay kini sa unang adlaw sa pagpatuman o hugot nga border restriction base sa Executive Order Number 25 nga gipagawas sa LGU Jensen kagahapon. Ang driver nga si Anthony uyon sa pagpatuman og border restriction sa Jensen. Kaya na daw akong certification 2020 pa. Pakuhaan ko bago daw na certification. Pero karon sem pasudlon ka ng Pasudlon sa daw temporary. Adunay pipila ka mga biyahero o motorista ang giharang tungod wala kini mapakita nga pruweba nga essential ang lakaw niini. So kung may gina-deliver ka mo, among ginapangita ma'am is business permit naton, para ma-considered ka mga essential. So kung verbal lang aton nga kuan sa aton ma'am, hindi kita kagawa sulod. Malang magwa malang dati misang karga dira sa roti, hindi man nila kami pasudlon kay dras may hinalang may ron bulang ho. Paano na lang nakiwala ko pa sa iro mapabalik ko nila ko sa kunula kuno tibaya. Gusto nila bayaran nila ko eh. Sigon sa LGU Jensen, wala kuno kini may mapakita nga dokumento nga essential ang ilahang tuyo sa dakbayan. Musulod sila, wala sila pasahero. Musulod sila Jensen, kaya nalang daw sila ikwaon sa hinalang. Dili man na pwede, kaya GCQ man ta. Dunaw sab usa ka lalaki ang nakiglalis pa sa mga nagabantay sa checkpoint tungod kay dili kini palapuson sa border kauban ang iyang anak nga 13 anyos. Kung bata sir, bakwaon ako sir. Anya, ang problema lang na sir, asa na ko ibilin kay wa may balay ana, wala may balay dito kay Stumbler man akong balay sir. Ginareklamo ni ini kay dili sila pasudlon sa border bisan pa sa Jensen kuno kini nagauli tungod kay aduna kini bata nga kauban. Dalo na ko sa balay ba kay wala man ko kabilin na dire. Asa inyong balay sir? Stumbler. Tapos dili ka pasudlon. Dili ko pagawason pa uli sa pauli naman mi sir. Oo sir, bawal man gyud ang bata sir since before pa nga nag-start ang pandemic. Niya sir, kay wala daw siya mabilinan sa iyang anak, gidala na lang niya. Anak gani may balik na yung anak dito, pangitaan niya kabilinan. Napugos si Eran nga ibilin una ang iyang anak sa checkpoint kung dili lang man kini makalapos tungod kay wala usab kuno kini kaila sa Pulamulok. Akong plano sir, kung dili pwede palutson kay kasabot mo ko sa trabaho ni sa pandemic karon sir, ibilin ko na repair secured kay kung ibilin ako dito wala may tao din silang balay sir. Niya sir, turn over doon na iyang anak sa amua din which is dili man good na pwede. Moto anak ko saya, dalaon na yung anak balik siya, dili gid siya sir, atong harang na siya balik sa PNP personnel. Buntag pa lang apan moabot na sa katusan ka motorista ang wala gitugutang makasulod tungod kay wala kini may mapakita nga dokumento nga nagapatinuod nga esensyal ang lakaw niini. Base sa Executive Order Number 25, mga essential travel lang ang pwede makasulod sa border sa Jensen. Sama niini ang mga empleyado sa pribado o gobyerno ug mga adunay negosyo.
Kinahanglan lang dalon ng inyong company ID o government ID, business permit o bisan unsang QR code. Una na nga gibutyag ni City Administrator Attorney Arnel Zapatos nga ang mga duna lang essential travel ang tugutang makasulod sa Gensan. QR codes, intra-local, intra-zonal travel o extra-zonal travel, allowable, point-to-point, pareha lang yapon na siya. No? So, scanning, the same siyang requirement. No? So, the same requirement. Epektibo ang Executive Order No. 25, sugod karong adlaw, May 25 hangtod June 30, 2021. Kent Abrigana, be proud of Gensan again. Barug, Gensan. Nag-alboroto ang mga tricycle driver nga dili na makalusot-lusot aron makapamasada sa dakbayan sa Gensan. Sa ilalom sa EO25, hangtod boundary na lamang sila sa matag clustered barangays kung sobra 30 diyas kunong ingnon. Na ani ang sitwasyon, wala na sila iuling income para sa ilang pamilya para sa inadlaw-adlaw nilang panginabuhian. Ibrigada mo, Jen Solis. Hangyo lang gani ko karon kay wala ko isakyan ko sa kwangwa nya mag-isip na ko. Hindi pa man siguro kay Kini ang mga senaryo kaganinang buntag sa may clustered boundary sa Barangay Labangal o Barangay Kalumpang. Todo hangyo sa unang adlaw sa pagpatuman sa General Community Quarantine ang mga motoristang buot butabok sa mga boundary. Apan hugot nga gipatuman sa mga nagbantay nga mga pulis ang mandato sa EO number 25. Ani manggod, namanggod ni sakyanan gud kay naa sa fishport nagjambol og isda. So na ako ikuhaon diri sa tumbler kay para makabalik gayon ko kay dili man ko magjambol. Dili pwede ma'am. Amo to ang kon ma'am. Wala man ko sakyan po. Padayon ang pagsita sa mga motorista. Ang mga essential workers gipangitaan og igong dokumento sama sa ID. Apan ang mga tricycle driver nga dili kalapos-lapos sa ilang pagpamasada, nag-alboroto. Pigado kayo ma'am. Sure kayo na inanay nga biyahe. Wala ba kayo, buntag pa mi kayo na o kaduha pa lang mi ka-trip. Patay mi anay, among pamilya, mapas mo yun. Nya wala sila giatag sa mga ayuda ba. Nya ilang mga sakyanan o tanawang mga bus ma'am, agi perminti. Wala mi mahimo anay, kay ilang pagbuot. Sigado ay mo tayo ma'am. Pati mo na ginagmayan Una nang gipamahayag sa LGU Gensan atol sa press briefing usa ka adlaw una gipatuman ang EO number 25 nga bugtong mga PUVs ug minibus lang ang mamahimong mutabok sa mga clustered barangay. Now, sa PUBs, on the other hand, si PUBs lang ang authorized nato to go out from the clusters. No? So, meaning, naanapod tayo barangay, control points, o naanapod tayo cluster na pagkahimuon. No? So, PUBs lang ang magawas, so let us see. No tricycles coming from the border of other provinces or municipalities shall be allowed to enter in and out of the city. Kadtong mga tricycle driver nato nga ang ilang mga tricycle gikan sa gawas di siya kasulod dinhi. No, so whether it be Sarangani, Pulumulok or wherever part dili siya pwede. So ang muplay lang diri sa sulod nga atong i-regulate within the clusters are all tricycles who are from Gensan. Apan kini ang hugot nga gipalagan sa mga tricycle driver. Ilang multicab makalapos sa city, ang kami dili mi makalapos. Unsa naman gyud atong panggobyerno di ay ma'am, murag luoy man kay mi mga kabus. Napalitan ko ba mo? Oo. Siyempre among panginabuhi ma'am, nami bayro nun, nami arawan, nami loan. Na pami estudyante. Yung nani among kinabuhi ma'am, dili mo buhi among pamilya ini. Berting luoyan amo dapat unta hatagan pud mig pabor sa gobyerno nato nga makasulod pud mig city. Kung unsa man trabahante lang ang pasakyon nga naay esensyal kanara pud among tumanon, pero ingon ani ma'am tan-awan na ilang sakyanan o lapos-lapos kami wala. Pero natingala lang mi kay ingon nga ang kwanta ingon nga kita og clustering kanang makalusot man tong pajanggas lagi ng mga bus kanang mga yuka ba makalusot man sila wala man ginaharang na dapat ingon nila ang makalusot lang kung pag dili cluster nimo mga esensyal lang posible esensyal lang daghan man kayo ga lakaw gyapon janggas yang ka mga tricycle ila mang gipugngan di man maka biyahe.
Gipasabot sa LGU Gensan subay sa gipagulang EO number 25 nga kini nga lakang sobra bulan lamang iimplementa og kutob Hunyo at 30. Sa higayon nga moubos na sa hingpit ang ihap sa mga nataptan sa COVID-19 ug makahungaw na ang mga nagdasok nga pasyente nga dunay COVID sa mga ospital, gilaumang ibalik na sa normal ang transportasyon. Apan sa mga tricycle driver nga gasalig sa inadlaw nilang income, ang sobra bulan nga latason, gutom na para sa ilang pamilya. Jen Solis, be proud o Jensen again. Barug, Jensen. Mayroon tang dugang katinawan sa unod sa Executive Order number 25 kunang pagpailalom sa Jansan sa GCQ. Makauban na to live sa linya sa telepono ang City Administrator sa LGU Jansan na si Attorney Arnel Zapatos. May hapon kanima, Attorney Arnel. May hapon, Attorney Kan. May hapon sa mga suki na mga taga-Paminaw. Una sa tanan, sir, with all due respect, adunay ka question. Gumikan kay ang community quarantine level nato kung ang national government ang paingnon, nakita sa MGCQ. Here comes ang LGU Jansan saying, now we are now GCQ. Any conflict on this, sir? Wala tayong kumpekto, Attorney Kan, no? Sukad-sukad pa, ginasunod nato ang anay na pamagi sa ato ang nasyonal, no? Ang atong local IATF o ang atong national IATF, pareho na siya balaod ng gisunod. Atong tanawon ang omnibus guidelines sa ato ang paghimo o classification, taro kayo dito nga nagaingon nga kung adunay mga panghitabo nga tinahanglan nga mo react ang local government, actually authorized siya nga maghimo siya sa iyang localized community quarantine. Kini nga tong ginahimo pinaagi sa section 16 sa ato ang RA 7160. Gipakadakan nato ang general welfare sa atong mga tao tungod kay dili pare-pareho tanan ang mga LGU sa sitwasyon, labi na sa ato ang response ug sa ato ang kahintang sa ato ang health kung baga health capacity dinhi sa Jansan. So atong mamatikdan ug atong makita sa mga status nato na puno na gyud ang atong mga hospital, naginilugay na halos ato ang mga ventilator ug ang atong mga ICU, actually nga mga beds nga atong gitagana base usab sa national guideline para sa mga mugrabe sa kining sakit nga COVID-19, naana ta sa close to 90% being consumed. So kana siya tanan, ato na siyang gisunod. In fact, kagahapon pagkahuman o aprobar sa atong local IATF sa atong Executive Order number 25, ipasa dayon nato sa regional nato nga IATF para ma-inform na ang formally, no, sa kopya sa atong EO ang national government. Pero atong niaging Biyernes, no, aging Biyernes ug Sabado, ang ato ang mayor mismo nakipag-alayo na sa national para mahibalaan nila ang atong sitwasyon unya para magdeklara pa og ato ang GCQ nga classification. Dila nini kinahanglan mo agi pa sa regional IATF, sir? Niagi na ka Kan, no? Aware na daan pa ani, no? In fact, kaning mga panghitabo na to gikan sa EO 21, EO 22, nahimugso ni siya ng mga executive orders pinaagi sa meeting sa regional IATF alas 4 sa hapon, April 27, kauban ng mga gobernador, mga mayor ug atong mahinumduman nga pagkahuman nga ato nag-issue ta og essential worker travel ban sa border pinaagi sa EO 21. Samtang ang South Cotabato gideklara nga GCQ ang South Cotabato. In fact, karong adlaw Kan, ang North Cotabato murag mo deklara na pud sila sa ilahang pag-GCQ. Samtang atong iaging simana Kan, ang region 11 actually gi-classify sila sa national sa GCQ, pero prior to that Kan, nag-declare na pud ang regional RITF na mag-GCQ ang Tibok region 11. So hindi lang kita actually ang nagahimo ani halos tibok Pilipinas sa Kan, no? Bag-o lang natong nakita ang Iloilo nagdeklara sa ilang kaugalingon as MECQ usab Kan. Ang prior EO, sir, sa EO 25 katong ginaingon nga no movement Sunday ug pagpasayo sa curfew ang sugod nini alas 10 sa gabi kuto pa dapat May 30. Ang ingon sa uban nga naman nga wa pa gani mag May 30, here comes EO 25 imposing some other restrictions. What do you say, sir?
i-amendar na to Attorney Kan pinaagi sa desisyon sa atong local ITF upon advice pud sa ato ang mga doktor, no. So ang ato ang datos ang gikan sa EO21 to EO22 kahibalo na tanan ang kinatibuk ang General Santos niini nga dili na gid siya maayo, no. Ang kapasidad nato sa ato ang atong mga hospital dili na siya maayo, no. Ang tanaw na to nga datos mga Attorney Kan kini nga tong asymptomatic na ana sa mga 48% of the number sa mga positibo, no. Ang dako kayo nga medyo ni-increase gid siya into greater percentages ang atong mild ug ang atong moderate nga pwede siyang mahitabo base sa mga eksperto nga pwede silang mahimong severe o mahimong critical, no. So kini ang nagtukmod Attorney Kan nga despite the fact nga ang initial nato nga paningkamot, no, nga pugungan gid nato ang ato ang datos nga dili siya mosaka isakar man gid siya Attorney Kan. So mao na siya nga ni-amendar na. On the same note Attorney Kan, every week ang IATF naga-meeting man, no. So every week pud ta naga-evaluate. Now ang gibutang nato nga June 30 posibleng ma-change depende na siya sa panabang sa tanang katawhan. Tanaw na to ang datos, tanaw na to kung descending na ta, and then pwede na natong ibalik ang atong dating classification or dugangan na nato og mga katong mga restrictions nga atong tanggalo na to ang uban kay dili na nato ginakinahanglan. So practically Attorney Kan, ang panawagan is always we are in this together. Ang ingon sa uban basig wa lang matarong gyud og implement katong no movement Sunday o kining curfew nga ginatawag mo to nga wala na himong epektibo para mapuggan ang pagsaka sa kaso sa COVID o di na kinanglan pa nga musangko kita sa pagpasaka pa sa atong level sa community quarantine. What do you say, sir? Nindot na siyang anggulo, no, kung kinsa man ang nagsulti niya na ang hinaot ko nga kauban nato na sila nga naglibot samtang matag alas 10 o matag sa duha ka Domingo actually nga stay at home Sunday, no, kanang Sunday no movement. Because if you can see, everybody is following, no? Everybody seems to be following practically, no? Pero ang datos nato, Attorney Kan will say, nga ang age group nga 20 years old to 40 years old, mauna siya ang naapektuhan. Kana siya tanan, Attorney Kan, naana siya sa mga essential worker. Ang atong datos po, pinaagi sa contact tracing nato, makita nato nga pamilya-pamilya na karon ang nangaigo sa COVID. Unya na ay mga history of group gatherings, no? Anang mga events, no? Dugay na ta actually nag-warning nga ni Attorney Kan. EO21 pa, EO22, and then isa ka tuig na tang sigigyaw-yaw nga kinahanglan gid nato ang social distancing, kinahanglan nato ang non-pharmaceutical intervention, no? So unfortunately Attorney Kan, kung kani nga mga obserbasyon wala gyud naka-observe actually nga MGCQ ta for 9 months. For 9 months, no? So murag karon nga gikinahanglan na natong buhaton medyo daghan tag reaction, no. Pero sa mga panahon nga nangampanya ta nga atong depensahan ang atong MGCQ pinaagi sa pagsunod sa non-pharmaceutical intervention, medyo ni-relax ta, no. Medyo ni-relax ta. So siguro normal man siguro sa ato ang naagi tay mga reaction, pero I assure you Attorney Kan, ang atong IATF actually dili pud gusto ani nga panghitabo, no. Because every time ang kampanya sa ato ang against COVID-19 is really kumbaga anang sama-sama ba nga kampanya. Pero unfortunately daghan sa tuwa nga nag-relax, so mao siya ang na-resulta karon, nanaputaan ni karon, so magsugod na pud ta og pinasulay, nanginaot lang pud ang katong mga nagbasol, wala po sila actually ni-violate sa non-pharmaceutical intervention, nga nakatabang sila, no, nakatabang sila nganong nidaghan ang ato ang kaso. But dili man gud karon punto Attorney Kan nga magtinudluay pa tag kinsay sayop, kinsay nahitabo kay naana ni karon, no. So ang pinakamaayo sigurong buhaton is kining EO25 atong sundon in toto. Daghan kayo kaginang buntag kan kagabi halos wala may tulog ni mayor sa tanang pangutana, kinsay exemption, kinsay ingon ani, kinsay dili siya pwede, no. Manghinaot unta ta nga kung suportahan ta tibok katawhan kining atong measure, mas madali pud natong mahawas ang atong kagalingon aning pangit gid kayo nga datos sa atong mga hospital, no. Dili ta gusto nga maabot ang higayon sama sa ubang mga syudad, sama sa ubang mga nasod, amang pili na tag kinsay atong taga ventilator, kinsay tagaan nato og bed or makasunod pa sila sa bed. So ani ang mga punto nga kailangan natong balansihon.
Lain pang reklamo, Attorney Ernel, with all due respect, katong ginaingon nga pagkaigo sa mga daily paid workers nato o ura-urada daw ang pagpatuman ni mga EO25. Yes, sir. Naapay kapinog kulang siguro B. So B X santod practically attorney ka natay sobra sa 30 o 40 ka establishment, mga big establishment nga allowed under GCQ attorney kan, no? So kung naa may mga nangaiguani, practically kaning mga nawala dinhi. O kung matanaw nato dinhi sa listahan ang mga naiguani mao ni katong mga lugar actually nga daghan kay nagtapok-tapok, no? Sa atong mga events, restaurants, so mao na siya nga mga butang. So kanipod ka mga butang di kampanyahan na pud nato ni, no? Napudo tag meeting before EO22 o EO21 nagasultita nga dili lagi pwede magtapok-tapok because mag-increase og tarong ang atong sitwasyon. So not blaming anybody because sa buta nga ilaha po tong negosyo, ilaha po pamaagi pagkinabuhi, but we reminded every time gyud kaning kamot ang ato ang daghan mga lideres nato ug ang atong local government maning kamot nga i-remind gyud nga sundon ng protocol. Unfortunately attorney kan ang local transmission, you cannot argue with the virus, no? Pwede tang mag-argue tang tanan, no? Kung unsay kisay punto de vista, kinsay tama, kinsay mali, pwede tang mag-argue. Pero ang virus usaray ang punto. Mubalihin siya kung daghang tao, mubalihin siya, mutakboy siya, kung puno ang mga lugar, kung walay social distancing, kung walay mask, kung walay non-pharmaceutical intervention. So wala pa nag-argue sa virus, no? So pag di man nato ma-arguehan ng virus, ang ending mo na ni siyang netabo. So kinahanglan nga magkahiusa ta para masulbad nato ning atong sitwasyon sa lalong madaling panahon. Lastly, Attorney Ernel, may ayuda ba daw katong mga maigo? Ano ni nga mao nga EO25? Actually, attorney kan before ko tubag sa imuhang programa, no? Nagbiting na ta, no? Kay ipa-inventory na dayon sa atoang mga mayor. Kagahapon nag-instruct na pud ang sa atong mga barangay kung diin na pa sila yung mga ilaha po nga pwede nilang mahatag, nagpa-inventory na diretso. Labi na sa sektor, attorney kan, nga pwedeng maigo gyud aning ato ang GCQ, no? Kaysa ako nang ibalik, dili, kung baga bagang duot sa atong trabahante, that's practically almost 300,000 attorney kan pa ang allowable, no? Base sa industriya nga gi-allow sa GCQ, no? So nagtanaw na ta, attorney kan, na-address akong kilid actually ang listahan sa mga posible nga mga sektor nga atong tabangan. And yes, naay ayuda nga maabot nga ginagmay para makatabang ta sa atong katawhan. So definitely dili kalimtan ang gagmayng assistance nga atong mahatag sa atong katawhan, labi na sa mga sektor nga matamaan. On that note, Attorney Ernel Zapato, sir, daghang salamat sa imong panahon. Daghang kayong salamat, attorney kan, daghang kayong salamat po sa mga suki nato taga-paminaw. Ni Alma usab ang mga gagmay nga negosyante ug empleyado sa dakbayan doon sa ura-urada kuno nga pagpatuman sa GCQ. Daghan ang wala kapangandam. Ibrigada mo Kent Abrigana. Walay dine-in. Usa kini sa mga nakatala sa ilawom sa Executive Order No. 25 nga gipagawas kagahapon sa LGU Gensan. Mao nga ang gamayng kan-anan ni Raymond dinhi sa may J. Catolico Avenue, sarado na. Aminado si Raymond nga wala gayud niya kini mapangandaman gumikan sa kalit nga anunsyo sa LGU. Dilo sa matino ni Raymond kung makalahutay pa kini sa iyahang negosyo. Na-shock sir, dili naman kami halos tanan man tao siguro sir na-shock kay pinalive man gud na hapon na nag-declare din pagkaugma dayon ang starting sa lockdown. Bisan pa man og ilawom sa mandato sa EO25, sarado ang mga salon. Apan ang salon ni Melly, abli. Si Melly ang breadwinner sa ilahang pamilya. Mao kani ang trabaho nga ilang ginasaligan aron may maibuhi sa pamilya. Tungod sa bagong mandato, nabala ka karon si Melly. Di kay mo lang ni among pangkahin mananugod ka ng trabaho na mo karon. Wala pa jud kaayo miipon pa kay bago pa kaayo na siya nagsugod. Wala man gyapon gud murag wala lang siya na nag-JCQ tapos open gyapon daghan kay og tao. Mao lang gyapon ang iyang dili siya so okay sir oy.
Si Raymond Ogmeli, duha lamang sa mga libuan kaapektado karon ng mga empleyado tungod sa pagpailawom sa dakbayan sa General Community Quarantine. Sigon kay City Administrator Attorney Arnel Zapatos, ang maong lakang tumong arong mapugngan ang pagkuyanap sa COVID-19 sa dakbayan. We are already in this situation. Our hospitals are really saying that they don't want to come a point that they are going to choose which patient they are going to admit. Dugang pa sa LGU Gensan nga naguna nila nga kalaban ang complacency sa tao kung ang pagbaliwala na sa pagtuman og health and safety measures. Our battle is really complacency in the past how many months already. So ani ang hitabo sa tuwa. Maong ginaawhag sab niini ang mga kumpanya nga i-adopt ang alternative work environment. Kahit kung pwede unta mo adapt og alternative work arrangements as the case may be, and if their operations may so dili ni siya makita nga guideline sa GCQ, and then pero gibutang nato ni dinhi kay nakita nato na ang general welfare sa tuang syudad nagkinahanglan nga naatay alternative work arrangement because the kumbaga we are a business hub. Epektibo ang maong executive order hangtod June 30, 2021. Sa karon, ang mabuhat ra sa mga trabahante nga apektado sa bagong quarantine guidelines, maghulat hangtod moubos na ang kaso sa dakbayan ug luwagan na ang ginapatumang balaod. Kent Abrigana, be proud of Gensan again. Barog, Gensan. Mayroon ta ang sentimento sa kritibok ang organisasyon sa mga negosyante dito sa Gensan. Makauban na to live sa Picasso Studio ang presidente sa General Santos City Chamber of Commerce and Industry Incorporated na si Sir Elmer Catulfos. Ngayong hapon kanimo, Sir Elmer. Attorney Kan, mayong hapon og sa tanan natong mga viewers sa Ronda Brigada. Una sa tanan, sir, unsay baruganan sa chamber nining mao nga EO25 nga nagpasaka sa level sa community quarantine sa Gensan from MGCQ to GCQ. Attorney Kan, una kita sa business sector wala ta nakig-away sa City Hall, wala ta nakig-away kang Arnel Zapatos, Attorney Arnel Zapatos, kang Mayor Ronel Rivera, atong panawagan nga suportahan ang atong kapulisan nga ipatuman ang Executive Order 25 kay naa naman na dinha, no? Pero ang personal akong baruganan, Attorney Kan, no, og sa mga negosyante nga mo'y naapektuhan niini, labi na ang katong mga ordinaryo nga mga empleyado, dili ni siya maayo nga lakang, Attorney Kan, o dako ni siya nga kadaot para sa tuang syudad, no? Ilabi na nito mga ordinaryo nga mga mamumuo. Pero atong usbon, naaman ang executive order, atong suportahan, atong tumanon, mo kooperar kita nga magkatawhan. Pero kung ang imong pangutan, Attorney Kan, unsa bay sentimento namo, nato, no? Labi na sa mga ordinaryo nga mga mamumuo. Kay siguro katong mga dagkong negosyante, naigo man ani, nagka-problema, pero di gyud kayo. Ang labing napiktuhan gud nini, Attorney Kan, una, mga trabahante. Sunod katong gagmay natong mga negosyante. Uga gumi kanini unsay mo mensahe, sir, ni mga naigo sa mga EO25, ilabi na katong mga daily paid workers in town nga sigurado ko nagpingit gumi kanini. Sa atong mga kaigsuonan, no, tanan man ta apektado, ilabi na katong mga gagmay nga mga negosyante, mga empleyado. Dako kay ni siya nga butang og ang atong hangyo, Attorney Kan, dili nga to kang Attorney Arnel Zapatos. So kad kagahapon, atong niaging adlaw, niadto pang miaging mga bulan ang garilis kanunay og statement. Si Attorney Arnel Zapatos dili si Mayor Ronel Rivera. Siya nga mahan sa tuang syudad ug siya moay mo take og responsibility niini ug sayang isulti sa katawhan ug usa nitabo sa tuang syudad. Luoy kayo ang mga katawhan, Attorney Kan, kung imong tanawon. Una, katong point, Attorney Kan ba? No? Kung inana kay stricto man di ay, sukad kagabi alas 12 gipatuman ang stricto kaayo, no, kapag patuman sa katong unod sa Executive Order number 25. Kaya man dahil natong ipatuman. Nganong wala man nato na napatuman niadto nga istriktohon ang kanang basic health protocols. Katong no movement sa matag Domingo, katong curfew hours ug uban pa. Kung napatuman na siya, attorney, no need nga mo increase siguro o kining level sa quarantine status ang syudad. O katong issue nato nga mo increase ang katong ihap sa mga
natakdan og sakit nga COVID nga naa sa hospital. Kabalo man tago sa hinungdan katong ingon nga complacency nato, katong wala tagatuman og mga health protocols ug uban pa. So kaya man nato ipatuman karon sa strikto nga pamaagi nganong dili man matuman nato sa atong niagi. So kana maingon ta nga palpak na sa LGU, palpak na tong tanan. Bisag ako personally Attorney Can, tanan ta, palpak na to ni. Pero pwede man rin nato nang imong inistriktuhay, di ba? So karon Attorney Can, pag-implement gabi alas 12, pagkaugma gahapon na pakitrabaho, karon wala na kay income. Muingon sila Attorney Can, kaganina katingon ni Attorney Arnel Zapatos, no. Tama man to yang point, pero inani ba? Basic na principle sa kanang ekonomiya Attorney Can. Daghan pa kaayo nga mga industries nga nagtrabaho. Pero kanang mga nagtrabaho sa mga industries, nga naa din ha, sabli nga mga negosyo, kinsa na ilang customer. Di ba? Ang ilang customer di Attorney Can, katupong mga nawadan og trabaho. Kung katong mga nawadan sa trabaho, wala na kanang buying power, wala na buying capacity, dili nakasakay, dili nakapalit, kitungod walay trabaho, bisa pag essential ng imuhang industry, imong trabaho, ang mahitabo sa imuha, wala na po kay customer, manirado po ka. Katong mga negosyo nga naigo Attorney Can, mananggal tong trabaho mo, ito yung pinakaunang mapiktuhan. Katong na-identify nga mga essential nga mga industries, no, sooner or later, manirado po ito, nga naman, may customer. Gamay raman ang customer. So, inanaraga function Attorney Can ba, kanang ekonomiya, kanang bisag pagkanig laagan Attorney Can, bisag pagkanig kanang laagan, makatabang yapon na sa ekonomiya, pero what encourage ka maglaag para lang mag-spread og virus Attorney Can. Katong ginaingon nga daghan pa man ang nabilin nga mga establishmento nga allowed nga mag-operate despite nga GCQ na ta. What do you say, sir? Muna akong balikon Attorney Can o kanang emphasize, no, GCQ ta na ay mga open din ha, no, na inventory ba nato kung pila ka mga tao kanang mga ordinaryo mga tao gikan sa transport, no, ngadto sa mga ordinaryo nga mga trabahante kung pila na sila kalibo nga naapektuhan. Kana sila, wala na income, Attorney Can. Katong ilang ginapalitan og bugas, ginapalitan nilang medisina, ginapalitan nilang kanang grocery items, ug uban pa, which is mo'y nabilin karon. Unsaon man nila pagkahalinan, katong mga taong nagtrabaho dito. Manirado po to, Attorney Can. Manirado po to, so, di sa pagkatong nakakasakatong iyon nga industry, nga nagpabilin, wala kagipasiradaan, or wala kagibawalan. Pero ang imong customer, gikan sa mga tao nga involved nga itong industry. Ida naman ka-function na itong kanang ekonomiya. No? Ako, Attorney Can, personally, maluoy ko sa ato ang mga opisyal, sa atong kapulisan, kang Attorney Arnel Zapatos, no? Sa atong city administrator, sa atong mga doktor nga nasa atong mga hospital. Maluoy ta, Attorney Can, bang gikapoy na po sila sa ilahang trabaho. Ang atong magyong amahan sa syudad, si Mayor Ronel Rivera, di ba? Bisa pagdaghang kay mga suggestions ng mga tao, mga consultants, mga tao nga nakapalibot sa atong mayor, kanang mga department heads niya, ug uban pa nga na siyang palibot, mga executive assistants niya nga musulti, muhatag og input, muhatag insight sa kay mayor. But at the end of the day, ang leader gyud, si mayor gyud, mo ay dapat mo decide kung unsay tama niya na dughan Attorney Can para ngadto sa katawhan. Daghan po nagpanag, gumikan kay ura-urada daw ang pagpatuman ini. Do you agree? Attorney Can, klaro mo na, bisa pag dili tamusulti Attorney Can, klaro mo na sa katong mga tanang reactions, no? Sa katong mga, di lang sa brigada, sa ubang mga media platforms Attorney Can, grabe yung reklamo sa mga tao. Ako lang ani personal Attorney Can ba? Lisod kayo. Kanang, wa ta katilaw sa kinabuhing kanang pobre nga kanang di ta ka kuha og kwarta karong adlaw kay di ta ka trabaho ug wa na tay kaunon. Dili nila na ma-feel Attorney Can kay wala sila kaagian ng kuha na Attorney Can. Now, ang issue asa itong palabihon, ang ekonomiya ba o ang health? Attorney Can, mo ni akong point Attorney Can. 14 months na ning ato ang kuan, ato ang sitwasyon sa COVID. Kabaluta tibuok kalibutan nagka-problema niini, walay nakaandam niini. Pero Attorney Can, kanang ginaingon sa itong mga doktor, sa mga private nga mga ospital, bisan sa public, no? 100% na daw kuno ang katong capacity nga napuno na ang atong mga ospital Attorney Can sa COVID mo nang momentong ingon ni Attorney Zapatos ganina Attorney Can, di ba? Mo nang nalarma sila kay taas na kayo ang ihap, unya puno na ang atong mga ospital. Una Attorney Can, katong
point mo kagahapon sa interview kang Dr. Aquino nga sa imong programa no nga Tira Brigada. Katong gi point attorney kan nga ang hospitals nato, ang ingon sa DOH, at least 30% of their bed capacity intended na siya para sa COVID patients, di ba, attorney kan? Now, ang realidad na yung mga hospital nga kabot og 30% kay katong rason sa mga hospital nato nga walay mga nurses nga motrabaho kay risky kayo ang pagtrabaho sa hospital. Nya gamay kay na sila sweldo attorney kan. Now, bisag mga doktor attorney kan sa mga private nga mga hospital attorney kan, nang loan po din taon na sila prior to COVID attorney kan, patukod na ng mga hospital, pag-invest nila. Karon may klarong income attorney kan. Now, ako lang pangutan na, di ba di pwedeng kung ina ng problema, pwede, kung 30%, basin pwede na itong i-increase ang bed capacity attorney kan sa itong mga hospital. Ano, manggili pwede mahimong 50%. Ako, pangutan na rin ako, ano? Unya ka ng mga sweldo na to sa mga nurses na to, sa mga doktor, sa ubang naa din ha, di ba na siya pwede nga tabangan sa lokal nga gobyerno para masubsidize na sila, para mahimong attractive para sa mga nurses na to, nga mo duty sa itong mga hospital. Ang mga hospital po, attorney kan, lugi na kayo mga hospital, kay dugi mo bayad ang PhilHealth ko, no? Tapos, ang mga tao po, di po sila magpa-hospital o dili gyud grabe. Kay hadlok sila ka ng ma-COVID. Pero ang katong wing or section or katong building nga na-assign para sa COVID, gamay ra po kayo dito ang kuan attorney kan. Inana ba gatoy-toyo kang ato ang kuan kanang atong ekonomiya, pero moingon ta nga alarming, di ta makiglalis alarming gud attorney kan. Pero wala tayo mahimuan ng alarming nga number attorney kan. We have to deal with it sa katong proactive nga way, kulang atong ventilators. Unsa may itong himon? Daghang pamahagi nga palitag dugang ventilators. Daghang mga negosyante diri nga pwede ta mag-istorya para kung kulang og funds ang gobyerno. Daghang mga negosyante, mga kanang partnership siguro attorney kan. Kinahanglan lang gyud siguro kanang attorney kan suggestions ra ni no. Batay ko gingon katapusan, pagabot sa hapon, at the end of the day, which is very common nga linya attorney kan, ang leader gihapon mo decide kung dawaton niya ng atong mga suggestions o dili attorney kan. The same doctor, Dr. Aquino, sa Surgeon Internist Society, nagsuggest nga dugang og isolation units or areas. Gumikan kay bisag na mga positibos COVID, di man kinahanglan tanan i hospital. Do you say the same suggestion, sir? Exactly, attorney kan. Kaghapon, lipay kay ko sa mga insights no, ni Dr. Aquino kay pareho mixtan. Dinana akong panlantaw nga 14 months na ni, anong wala takahimog daghan nga kanang mga isolation units nato, kanang mga eskwelahan. Wa may nagkuan dia, pwede man nato nang himuon. Private o public, pwede nato nang istoryahon ng mga mga eskwelahan, di man siguro na ako. Basta tinabangay man ning atong concept attorney kan, di ba? Now, kanang mga hotels, ang wa may mga gamit sa pagkakaroon, basta pwede nato na silang ma-istorya attorney kan, no? Pag-increase sa bed capacity sa katong COVID patients nato sa mga hospitals. Daghang pwedeng pamaagi attorney kan, but this is 14 months na pareho mi og panlantaw ni Dr. Aquino attorney kan nga daghang pwedeng mahimong pamaagi para ma-deal nato ning nga problema attorney kan. Lain pa ingon ni Atty. Arnel kaganiha, a little over a month lang ni. Gamay lang sakripisyo o katong mga naigo ni nga mga EO25. In the meantime, sacrifice lang sa gumikan kay for the general welfare kini. What do you say, sir? Attorney kan, sa akong entrada ganina sa istorya, agree man gyud ko na suportahan natong gobyerno, suportahan nato ang LGU Gensan, ang atong kapulisan, ang atong mga otoridad diha sa barangay kay mao naman executive order naman no? O makaya ni Mayor Ronel Rivera nga magutman ang mga tao, okay ra gyud na, magantos lang ta ani no, katong mga na apektuhan. Pero attorney kan, mismo sila aminado nga katong ilang EO21, EO22, wala to nakapakunhod, nakapa-decrease sa number sa mga nabiktima sa COVID. Mas nitaas pa noon. Si Mayor mismo ni Sulti sa iyang pakiginabi attorney kan, mas nitaas noon ang number. Now, do you think sa kining approach karon after 1 month mukunhod gyud kaha ang ihap? Pareho tang wa kay balo. Nabay garantiya nga mukunhod gyud ang ihap sa kining natakdan og COVID. So, kung dili na makunhod, kung mo increase na siya attorney kan, unsa man mo kuha na gyud ta, mo MECQ na pud ta, mo elevate na pud ta. Sinana niya makaya pa ka sa katawhan ang sitwasyon. Ako adin attorney kan baka nang tinuod alarming ang number. Pero naayo bang pamaagi attorney kan? Naayo bang pamaagi attorney kan, pero mo lagi na ang katapusan
amo decide ana bisa pag ako mohatag og insights, ikaw attorney kan, si attorney Arnel Zapato, si Dr. Jet Oco, kinsa pa nang uban diha, no, si Dr. Makilang mo hatag og kuan didto. Kini mga president nato sa kuan sa Chamber of Commerce sa South Cotabato Filipino Chinese Chamber of Commerce, ug uban pa mga sibags, no? Bisa pag mohatag na sila mga insights, pero ang katapusan diha attorney kan, it's how the mind of Mayor Ronel Rivera mo process ana nga data kung unsa gyud ang para sa iyahang gusto. Which brings us to the point nga base og ang kakulangon bitaw or kapakyas sa strict implementation sa mga prior measures, mo tong wala nahimong epektibo aron batukan ng COVID-19 ug di kinahanglan ang stricter level sa community quarantine. What do you say, sir? Tinod, agree kay ko na attorney kan, no, nga kung katong health protocols, basic health protocols, no, katong upat, o kung istrikto lang itong napatuman na turnikan, kana ina naka-istrikto karon na turnikan bang ilang himo, di ba? Dili na siguro ta mo abot sa inaning nga ipataas na to ang level sa to ang quarantine status sa syudad, daghang masakripisyo magutman na to mga kigsunan. No, pero kinsa may mo patuman na, kinsa may mo lead sa pagpatuman ni ana? Of course. Alangan magkita turnikan nga private man ta. Mo kooperar kita ni ana, pero amo lead niya na ang nasa to ang LGU, ang ato makapulisan. Igura man na mo mutuman kung naagi political will ang ato ang liderato sa syudad, si Mayor Ronel. Moving forward, Sir Elmer, basig naa kapay mga pahabol nga mensahe, mga rekomendasyon o sa pwede measures nga buhaton, aron nga eventually masulbad na to, or di man ingon masulbad, kundi medyo ma-address na to, kini nga problema sa pagsaka sa kaso sa COVID-19. Attorney Kan, una, akong balikon, ang business sector, ako personally, wala ko nakig-away kang Mayor Ronel, kang Attorney Arnel Zapatos, sa atong kapulisan, dili na mo itong point, no? Kanunay na ako ng balikon, ang atong suporta, naa naman ang Executive Order 25, mutuman ta, mga katawhan, mutuman ta ni ana, mukooperar kita sa ato ang mga otoridad, kay naana na siya, aron walay problema. Pero inani Attorney Kan, ang atong mga naa diha sa otoridad, naa diha sa LGU, kabulutag, ikapoy na po na sila, no? Sa daghang nani, pero usay, makita nato Attorney Kan, ilang mga statements sa Attorney Kan, kanang defensive na kaayo ba, no? Kanang wala sila kanang makita na ako ba nga kuan gyud kanang gapaning kamot, no, nga ma-project nato sa mga katawhan nga na sila ginahimo, pero daghang kayong mga ideya sa tulikan nga unta maminaw sila, pero katapusan diya si Mayor Ronel gyud gihapon mo makatimbang-timbang kung unsa gyud mo himuon. Now katong detalye tulikan kung unsaon na siya katong mga ideas, pwede na, no, istoryahan sa nagkadayang nga mga sektor. Basta una to ni kada kong balikon, implementation yung pinakadakong challenge din kanang pananglitan, katong pagpatuman na tulikan sa katong basic health protocols, kanang bars, kanang mga restaurants, kanang mga kapangsiradaan, kanang mga salon, kanang minana. Ang challenge mo dahil atunikan, sa ako ganing ginahuna, kana bang, pwede man siguro inigkaon atunikan, di ba? Or iniginom, wala istoryahay. Okay. Di ba? O mo istorya ka, ibutang balik imong face mask. Di ba? O sana sa mga pamahagi ba, pwedeng naman tayo rinansa nga CCTV, mga establishments. Pwede kung mag-ocular inspection ng ato ang mga otoridad, ablihan yun ng CCTV, tanawon kung kinsa nag-violate diha nga mga establishments. O katong nag-violate, maoray ato ang tanggalan o business permits. Dili na to kinahanglang isakripisyo the whole industry. Di ba? Ang uban, kung sa itong violator, moray itong silutan. Daghang mga pamahagi atunikan, kung siguro itong tanawon o maayo na kining ato ra pong suggestions sa turnikan, no? Pero ang sakinatibukan gud kung imong tan-awon, we have to live with COVID. We have to accept that nga nana gyud ng COVID. Kinahanglan makatuto ta, makakaton ta nga mabuhi nga nana gyud ng COVID. Ang challenge lang kung saan na to mabuhi nga nana si COVID, no? Mapugnan ba nato na? Posibleng mapugnan nato na kung kita mismo mag-amping. Pero ang pagpugong ba na, mabakatong pagsulbad nga pinagi sa pagpatay sa ekonomiya, pagpatay sa trabaho, sa panginabuhian, no? Sa ato ang mga ordinaryong katawhan, ilabi na sa katong mga drivers, ilabi na sa katong mga drivers sa tricycles, sa katong mga mamumuo, mga ordinaryo natong mga trabahante. Mingon tagpila na sila, tinuod na, pero mao na sila nagasupport para sa tuang ekonomiya. Inaot nga ma-feel nato, mabati nato sa tong dughan ang yangungo sa katawhan. Yes, mingon ta nga na reasons, na logic, kinahanglan na siyang patuman, wa ko'y lalis din ha. Pero kanang
kanang logic, kanang reason nga kinahanglan ipatuman sa akong tanaw, dili na mo ay solusyon karong panahon na. Lastly, sir, emotional kay mga tao, Atty. Kan. Sige, Atty. lastly, sir, your message sa mga naigo nini, imong sympathy sa ilaha o katong imong mensahe aron nga mabuhian sa nagdugo despite the fact nga ramdam na nila kini nga pagkaigo nila nini EO25. Go ahead, sir. Sa mga kaigsunan nato, Atty. Kan, no, nga naa din napiktuhan ining sitwasyon sa tuang syudad. Akong balikon, mutabang ta sa gobyerno nga mutuman ining kamanduan. Ang karon pinaka-epektibo na lang gyud akong nahuna, magtabagay na lang gyud tag-ampo ani. Muhangad na lang yung taglangitan og mag-ampo tas Ginoo nga lamdagan ng hunahuna ni Mayor Ronel Rivera og ng mga tawo niya sa palibot din ha nga tan-aw ng tanang anggulo unta og kanang unsabay pinakamayong solusyon niini no kay tanan ta kinahanglan magid ta nga magtinabangay ani musupak-supak pud mo mapriso man pud mo naman po yung mga penalty so gawas lang kung unsay inyong himon kun di na gyud mo muto alangan po ang mga pulis og unsay lang himon mga otoridad nato no pero sa karon ang pinaka-epektibo gyud sa akong nakita, magtinabangay ta, mutuman ta, bisag reklamo ta, kanunay na tong iparamdam, no? Iparamdam nga to sa kang Mayor Ronel Rivera, bisag unsa mga statements nila nga gipagawa sa LGU, iparamdam nato kung unsa gyud tong atong gibati niya. Lamdagan unta ilang unahuna, no? Sa naa dia sa leadership sa City Hall nga unsa bay pinaka-epektibo pang approach gawas niya ng ilang gihimo karon nga dili kayo mapiktuhan ang katong ordinaryo natong mga katawhan. Kita, mga ordinaryong katawhan nga naa diha sa ground. Atty. Kan, salamat kayo. On that note, Idol Brigada Elmer Catulfo, sir, salamat sa imong panahon. Salamat, Atty. Kan. Naa sa gitawag nga non-essential industry nagpingkit karon ilalom sa pagpatuman sa General Community Quarantine sa dakbayan sa Jansan usa na dinhi ang mga naa sa event industry. Ibrigada mo Sherin Joy Kanda. Ban on mass gathering. So dili lang nato siraduan ng mall. Dili lang siraduan na to ang mga tindahan nga dili na to pa kinahanglanon, dine-in lang and everything, but we ban also totally mass gathering. Ang definition sa mass gathering andi sa letter B, sa napulo ka tao or more. Kini ang usa sa mga restriction ilawom sa General Community Quarantine. Ang mga mass gatherings bawal na. Kung doon na may event sa masakasal, bunyag, birthday o anniversaries, mamahimong iselebrar apan limitado sa pulo ang bisita. Si Harold Tambingag nga nahimong panginabuhian ang pagkanta sa mga events, apektado. Ito nga po, napektuhan rin. Siyempre, din po, yung may mga events din po kasi ako kumakanta sa mga weddings, mga ganun po. So, sobrang napektuhan din po talaga. So, sana din po, yun. Nang hinayang usab si Harold tungod sa pila ka bulan nga gipailawom na unta ang Jensan sa mas luag nga restriction. Ubay-ubay na usab unta events ang nakahilera. Pambawi na unta kuno sa mga panahong gipailalom kita sa ECQ sa milabayng tuig. Siguro para din to sa atin sa kabubuti ng lahat para maging safe po tayo. So, kailangan po natin mag-follow sa protocols. Sobra po akong nabigla. So, isa po ako doon. Siyempre, nangyari na din to last year. So, ngayon, parang panibago na naman para sa amin. So, napektuhan yung trabaho namin. Siyempre, yun po. Usa sa mga non-essential industry ang events. Mao nga ang mga nanginabuhi ilawom niini makonsiderang non-essential workers ilawom sa GCQ. Si Harold karon nawad-an og panginabuhian sama kang Presi og Noemi nga nagatrabaho sa usa ka salon. Emosyonal kini nga nag-flashback daw ang nahitabo sa milabayng tuig. So kami nga mga trabahante ma'am, apektado kaayo may kikitungod. Diri gagikan amo ang source sa among panginabuhi. Oo, emosyonal ko kay tungod. Naapod mi pamilya sa matag usa sa amo Naami ginapakaon, naami mga adlaw-adlaw nga mga panginahanglan. So grabe jud ka apektado ma'am. Para sa ako ma'am lisod kaayo kay nagug ko'y anak tapos
Ako ra isa gabuhi sa akong anak, shit. Ala, lagi ako ra isa gabuhi sa akong anak. Siyempre, lisod, mawadaan mig trabaho. Nya, isa pa, everyday expenses, ano ba? Nya, gaboard pa mi, gabayad sa boarding house. Murag, sakit kay sa mga mawadaan mig trabaho kay murag unya mo ang pangita. Si Joed usab baguhay pa lamang untangan nag-abli sa iyang coffee shop. Actually, kung tutusin, pag titingnan namin in the lighter side, maswerte na kami kasi pinagbigyan kaming magbukas, mag-open for take-out and delivery. But again, ano siya, struggle siya in a way na walang dine-in at kailangan naming mas magpursige pa, mag-double time sa online. Lalo ngayon wala kaming Food Panda tsaka Grab delivery. So kailangan naming i-maximize yung Facebook page namin by boosting at saka buti na lang meron kaming Maxim para kahit paano meron kaming messenger na magdi-deliver ng food sa mga customer. Una, lisod kayo sa mga part, lalo na namin sa food industry. Ay kami yun mostly, ang food industry yun mismo ang piyado. Ay wala may dine-in, tapos wala may take-out. So, ang pamilya na mo, nakadepend lang sa mo. Nasakitan ng code, nakuratan sa naitabo, kay biglaan ang pa-declare sa kuan ba? Sa GCQ. Okay lang mo unta nga nag-declare sila o paspas kayo o unta paspas po ang paghatag sa ilang ayuda para dili kayo lisod sa mga side ba. Nagatuo ang lokal nga panggamhanan nga ang pagkontrola sa sirkulasyon sa mga tao makapugong sa pagkuyanap sa mga bagong ihap sa COVID-19 sa Dakbayan. Shalane J. Kanda, be proud of Jensen again. Barug, Jensen. Anakaroon sa linya sa telepono ang presidente sa Jensen's League Event Organizers na si Miss Lian Omega. Mayong hapon kanimo, Ma'am Lian. Hello, maayong hapon. Ma'am Lian. Maayong hapon, dear. Yes. Ma'am Lian, kanina to ang bagong EO, ginabawalan na ang mga mass gatherings sa kasal. 10 lang ang pwede mo adto. Ang birthday, stricto na kaya itong mga protocols. Bawal na gyud daw ug walay gihatag na warning ang LGU bago kini gipatuman. Unsa karon na ang maingon sa mga event organizers nato? Maayong hapon. Siyempre na marag nabigla ni, kaya wala yun nila kaandam. Well, in fact, na may mga kauban na naapay events yun na dapat karon or hantod katapusan sa May na naglisod na yun because of this new EO na ni gawas. Oo. Ma'am Liana, unsa ang strategiya na buhaton sa itong mga event organizers, labi na daghan kayong events na makansela? Sa karon ang option ng karon is to postpone. Kaya wala man pud ni mahimo this time kay tungod lisod man pud kay mo event na 10 ra ka buok ang mo attend including the suppliers. So karon ang option sa namo is to postpone the event hangtod ma-lift na ang kaning bag-o nga EO na naghihatag nagpagawas kahapon. Ma'am Lian, ang atong mga event organizers, mga suppliers, kani sila mga daily income earners pud ni. Unsa ang diskarte na buhaton sa ato ang grupo para makasurvive sa kaning isa ka bulan na lockdown? Last year, nagian naman pud ni namo na for how many months wala pud ni trabaho, kay wala jud ni events, zero jud. So ang uban mo to sa ubang na negosyo ni shift, no? Like nag-online selling or ang uban ka na nangita lang yung diskarte ang yun income kay wala jud, zero jud kung akong tanawod kung musalig lang sa events. Ma'am Lian, panawagan nato sa LGU ug sa mga event organizers and suppliers. Okay, sa LGU, sa ato ang government, naghangilong ta ni nga kanang dili jud siya padugayon ani wala man gud ni ang most of the event suppliers kay ni mo ni ang bread and butter. So unta dili lang pod padugayon jud ni, and then kung pabalikon mig events okay ra jud pod ni kung naa siya may limit na kanang mga participants, but ayaw lang pod ang 10. Kaya mo imposible man nga magka-event nga 10 lang jud, no, especially kung kasal. So unta kung magbuhat na sila og bag-o nga
nga mga guidelines unta maapil po nila mi ba na dili po ni maulahi sa ilahang mga priorities. O sa amo ang mga kauban na event suppliers, makayanan na gid nato ni, and ano lang, makabalik siya the soonest kay we are also communicating with our LGUs with this na kung sa ang tabang na ilahang pwede ma-extend para sa amuang mga event suppliers. Ma'am Liana, last question na ako sa imuha. Kung sakali mang ibalik na ang events, magarantiya ba nato na we are practicing the minimum health standards? Ma'am, in regards to GLEO, kay kaning Children's League event organizers, kami Jude, we are really strict on implementing the guidelines, the health and safety protocols in our events. Siyempre, dili ko may gusto na kami ang maging cause of spread aning virus. Kay na-belong Jude sa mga gatherings. So, kami naningkamot Jude ni na ma-follow Jude sa guidelines o sa health and safety protocols para po ma-minimize na to o dili ni maka-contribute sa pag-spread aning virus. Daghang salamat, Miss Lian Omega, ang presidente Thank sa you so Jensen's much. League Event Organizers. Nagsugod ang takilid, Brigadadil, mga naigo ni nga EO25. Pero, pareha sa giingon ni Miss Lian, Attorney Can, naagihan na nato ni last year, diskarte lang yun ta. Karong isa pa kabulan nga lockdown. Hinaot paunta nga kini nga maong mga bagong restrictions mapatuman sa tarong and then with fairness. Para nga di pud mo iyagak ang mga tao, ilabi na katong mga law-abiding yun, ng mga citizens na. Mga kabrigada, mao ka na ang naglangkop sa Ronda Brigada karong adlaw Martes. Mga storyang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada News TV. Ako, si Brigada Dil Bartolaba. Be proud of Jensen again. Barog Jensen! Ginatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak tanan alang sa kamatuuran. Ako, si Brigada Attorney Can, sadyang mapagmahal SM Palyeke. Be proud of Jensen again. Barog Jensen! Ug kini ang Ronda Brigada.